Sa pagtatagpo namin ng napakagandang diwata na nasa harap ko ay naisip ko na isang pambihirang pagkakataon ito na makakilala ng nilalang na nagmula sa comics na sinulat ko. Dahil nga sa humihingi ito ng pag-alalay ay agad ko naman na inabot ang kamay ko at wala naman pag-aalinlangan nitong tinanggap. Ramdam ko sa palad ko ang malambot nitong mga kamay habang inaalalayan ko siya na makatayo. Nung makatayo ito ay agad itong nagpasalamat sa akin kasabay ang napakaganda nitong mga ngiti. Maraming salamat munting nilalang. Sambit nito. Hindi ko alam bakit niya ako tinatawag na munting na nilalang, ito ba ay dahil maliit akong tao o dahil isa akong tao? O baka dahil isa siyang mataas na uri ng nilalang? Ewan pero sino bang may paki doon mukha naman siyang mabait at may respetong diwata sa katulad kong tao. Bukod sa malambing na boses niya ay mukhang napakabusilak din ng loob nito dahil napakadesente nitong pagsisalita at gusto niya pa akong bigyan ng gantimpala sa ginawa ko. Wala akong sapat na kakayahan sa ngayon pero balang araw ay gagantimpalaan kita sa kabutihan na ginawa mo sakin. Napaka-werdo para sakin ang sinabi niya dahil para sakin napakaliit na bagay lang ang pagtulong ko na alalayan siya na tumayo para bigyan pa ako ng gantimpala. Pero siguro iba ang nakasanayan niya at paniniwala sa lugar kung saan siya nagmula. Pagkatapos nun ay biglang nagtanong sakin ang dalagang iyon kung naroon ba ako upang sumali rin sa eskapa kagaya na lamang ng mga taong naroon din sa lugar. Hindi, nagkakamali ka binibini pero hindi ako naparito para sumali sa eskapa. Agad na sagot ko. Inakala niya na interesado ako na sumali sa eskapa kaya ako naroon pero agad kong nabanggit na wala akong intensyon na maging miyembro nito gayong ang mga sumasali lang dito ay may mga sapat na kakayahan at lakas. Balita ko mga magigiting na sundalo sila na negal iligtas ng buhay, sambit ko sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabi na ang eskapa ay mga mandirigma ng kalangitan at huling pag-asa ng Endoryo laban sa mga mapang-abusong mga nilalang. Tinipon at biniyayaan sila ng kalangitan ng kakayahan upang ipagtanggol ang sanlibutan sa mga trahedya at pagkawasak dulot ng mga ganid na nilalang sa Endoryo. Sambit niya, naniniwala siya kagaya ng marami na ang presensya ng eskapa bilang tagapagligtas ay isang liwanag ng pag-asa na gumagabay sa lahat papunta sa kaligtasan sa madilim na mundong ito. Habang pinagmamasdan ko siya ay talagang humahanga ako sa kanyang paniniwala dahil nararamdaman ko na seryoso siya sa pagtitiwala na pangangalagaan sila ng Diyos ng eskapa. Gayunpaman hindi rin maalis sa isipan ko kung totoo sa puso niya ang pagliligtas at pagtulong sa iba bilang kapanalig ng eskapa o kagaya lang ng iba ay sumasali lang upang galangin at makuha ang mga pribilehiyo bilang sundalo ng eskapa. Dahil ayoko nang magpatuloy pa ang pag-uusap namin tungkol sa eskapa ay walang paabi na lumisan ako sa lugar na iyon, hindi sa ayokong makausap siya pero mahirap din kasi para sa akin na may kaalaman sa mundong ito na magtiwala sa katulad niya. Pero masyado ko naman ata siyang hinuhusgahan sa iniisip ko at isa pa ano ba ang pakialam ko sa bagay na yon. Hindi ko na dapat iniisip ang mga bagay na tulad nun dahil wala akong kinalaman sa kanila. Agad akong nakaalis sa lugar at dumiretso sa napakalaking gate ng tore upang maglakad sa labas para maiwasan ang mga taong iyon. Tama, wala at ayokong magkaroon ng kaganayan sa kanila. Mga tagapaglikod ng Diyos na handang ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa sinumpaang tungkulin bilang bayani. Napaisip ako at napatingala sa kalangitan habang isiipin tungkol sa sitwasyon ng mga taong iyon na tapat sa mga pangako at sinasabi ng eskapa. Pero paano kaya kung malaman nila na pati ang kalangitan ay walang paki sa mga bagay na pwedeng mangyari sa kanila?
Napabuntong hininga na lang ako at napagtanto ko na walang saysay ang pag-iisip ng mga komplikadong bagay. Naglakad-lakad na lang ako hanggang makarating ako sa dulo ng plaza at pinagmasdan ang paligid. Mula sa kinatatayuan ko kitang-kita ang mga gusali at bahay sa syudad at napaisip kung ano na ang sunod kong gagawin. Ngayong nandito na ako, hindi ko na alam kung anong pwedeng gawin. Sambit ko habang napapabuntong hininga. Tumalikod ako at sumandal para makita ang tore ng Agata at kahit na sa labas ay napakapambihira ang laki nito sa personal. Maraming kakaiba sa mundong ito at kung pagmamasdan ko ay malayo ito sa nakikita sa nakasanayan kong mundo. Siguro maglilibot-libot muna ako habang hinahanap ko ang baliw na yon. Nagpatuloy ako maglakad paikot sa paligid ng tore, hindi ako masyadong lumalayo sa tore upang hindi maliga dahil hindi ako pamilyar sa bayan na ito. Malawak ang tore at kung lalayo ka pa ng unti ay may mga pamilihan sa harapan ng lugar nito. Ilang oras din ang lumipas simula nung naglakad-lakad ako ay nagsawa ako sa pagdala at bumalik na sa tore. Wala rin naman akong gagawin sa loob kaya minabuti ko na lang maupo sa hagdanan sa labas nito. Nakakabagot din maghanap sa lugar at ang mahirap sa ginagawa ko ay hindi ko alam kung nandito ba talaga sa lugar na ito ang hinahanap ko. Wala akong ibang maaasahan maliban sa sarili ko. Dahil na rin sa pagod ko kakalakad ay gusto kong mag-relax kaya naman hindi ko napigilan na mahiga sa lapag. Ang awkward pero wala naman dumadaan sa daanan na kinaluluguran ko. Nakakapanlata ang sitwasyon ko lalo pa at nakakaramdam na ako ng gutom pero wala naman akong pera pambili ng pagkain. Ilang oras pa lang ako sa lugar na ito namimiss ko na ang Earth kahit medyo boring ang buhay ko doon. Tama, mas gugustuhin ko ng maipit sa gitna ng traffic kesa naman makulong sa lugar na pinagdalhan sa akin ng anghel na iyon. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatingala sa langit at pinagmamasdan ang ulap sa mga oras na iyon. Bigla lang din akong napaisip sa mga pambihirang bagay na nararanasan ko sa ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naganap at kung iisipin ay sa isang iglap lang ay nagbago ang buhay ko. Hindi ko rin inaasahan na may iba palang kayang gawin ang mga kamay na ito at hindi ko akalain na makakagawa ito ng isang mundo. Napakapayapa ng hapon na iyon na parang normal na araw lang na pwede kang magpahinga kagaya ng ginagawa ko ngayon. Walang alam ang mundong ito sa mga nagaganap at sa katotohanan. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkasabik sa nangyayari kahit na may nararamdaman akong pangamba ngayon. Hindi ko naman masisi ang sarili ko na ma-excite sa ano ang mayroon sa lugar na ito lalo na bilang manggaka na gumawa ng mundong ito. Pero hindi. Mali na makaramdam ka ng kasiyahan Nathaniel dahil kung hahayaan mo na makaramdam ka ng kasabikan ay para mo na rin tinanggap ang ginawa sa iyo ng baliw na anghel na yon. Ilang saglit pa habang ako nagpapahinga ay hindi ko namalayan na may papalapit pala sakin. Hinaranggan nito ang liwanag kaya naman napansin ko ang pagtakip ng anino nito sakin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at nasal ayan ang nilalang na nakaupo at nakadungaw sa harap ko. Ha! Laking gulat ko sa nakita ko at biglang napaupo sa pagkakahiga ko sa lapag. Isang napakagandang babae na may dilaw na mga buhok at napakaputi. Nakasuot ito ng uniform na sinusuot ng normal na sundalo ng Eskapa. Nakakasiguro ako bilang ako ang gumawa sa mundong ito at nakikilala ko ang babaeng nasa harap ko. Teka, parang, pagkagulat ko. Hindi ako pwedeng magkamali, ang isa sa Weapon of God at Commander ng Eskapa. Ikaw di ba si Sei, ang timekeeper? Bumilis ang pintig ng puso ko hindi lang dahil sa sobrang kagandahan ng babaeng nasa harap ko kundi dahil sa pagkamangha. Imposible pero kaharap ko ngayon ang isa sa mga karakter sa ginawa kong comics. Magmula sa ganda, taas at ekspresyon ay siya talaga si Sei. Kilala si Sei bilang isa sa pinakamalakas na nilalang sa Endorio dahil sa kakayahan nitong kontrolin at manakulahin ang oras sa paligid niya. Hindi lang yon dahil hindi lang siya basta sandata ng Diyos kundi isang anghel ng Diyos dahil sa taglay nitong ganda at kabutihan. Ikaw ba talaga si Sei? Ang isa sa mga commander ng Eskapa at ika-6 na sandata. Pagtatanong ko, gayunpaman hindi niya ako sinagot bagkus patuloy niya lang akong tinatitigan. Hindi ko alam ang iniisip niya pero napaka-weird niya pag tumitingin siya na tila pa-curious sa sakin. Pero dahil hindi naman madaldal talaga ito kaya nakakasiguro akong siya nga ang tunay na Sei.
Hindi nakikipag-usap si Sei sa kung sino lang dahil sa epekto ng Crimson Curse niya na maaaring gumana ng hindi sinasadya gamit lang ang pagsisalita niya. Habang nakaupo ay bigla niyang kinuha ang bag na dala niya ay may kinukuha dito. Ilang sandali pa ay inaabot niya sa akin ang hawak niyang tinapay. Teka, binibigay mo ba sa akin ang tinapay na yan? Pagtatanong ko. Hindi ko alam ang iisipin ko sa ginagawa niya dahil hindi naman ako nanghihingi ng pagkain pero binibigay niya sa akin ito. Ako lang ba o normal lang sa mundong ito magbigay ng pagkain sa taong makikita mo? Sandali, maayos pa naman ang itsura ko. Mukha na ba akong walang makain? Pero dahil sa amoy ng tinapay at biglang kumalam ang sikmura ko, aaminin ko nagugutom na ako at eksakto ang pagdating niya. Gayunpaman parang may mali. Hindi ba mamumukha naman akong pulubi kung tatanggap ako ng pagkain? Para akong pulubing nanlilamos kay Sei. Agad kong pinigilan ang sarili ko para dakmain ang tinapay na inaabot ni Sei sakin. May pride pa naman akong natitira kaya kailangan kong ikalma ang sarili ko at hindi ko ibaba ang sarili ko dahil lang sa gutom ko. Lalo na hindi ako pwedeng maging kawawa sa harap ng isang magandang babae kagaya ni Sei. Pero gayunpaman kahit nalabag sa isip ko ay iba ang sinasabi ng tiyan ko kaya naman patuloy ito sa pagkulam. Dahil doon ay bigla na lang hinawakan ni Sei ang kamay ko at pilit na ibinigay ang tinapay. Kasing lambot ng kamay niya ang tinapay at sa totoo lang paano pa ako makakatanggi doon at kung ako nga lang ang masusunod ay ayokong bitawan niya agad ang kamay ko. Nakakabighani ang kanyang ganda at maniniwala ka talaga sa sinasabi ng marami na isa siyang anghel sa lupa. Tumayo ito at ngumiti sa akin habang sinasabi na, maging matatag ka Ginoo at sikapin na mabuhay na may pananampalataya upang sa ganon ay pangalagan at pagpalain ka ng ating Diyos. Mahinhin niyang sambit, wala akong nasabi sa mga oras na iyon. Para lang akong tanggang nakatitig at dinadamdam ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa pagkahalina kay Sei. Hindi maalis ang mata ko sa kanya hanggang sa umalis na lang siya sa harap ko at sumama sa mga nakaabang na sundalo ng Eskapa. Wala akong ibang masabi kundi pambihira ang taglay niyang kagandahan sa personal at nakaka-proud ito bilang isang mangaka.